Good afternoon. Ganito po kung paano gumawa ng layout na pa 2x6. No? Pag punta ka lang sa Canva, tapos create ka lang ng ganito. Punta ka dito sa custom size sa baba. Ayan. Ayan, custom size, tapos width syempre 4, tapos height natin 6. Tapos dito unit, inches lang. Ayan. Tapos create new design. So yung sinasabi ko na ano, di ba ito yung 4x6. Ito yung 4x6. So ang unang ginagawa ko, kapag gagawa ka ng design sa Canva, dapat maglalagay ka muna ng margin kasi kinakain ng printer yung ano, yung 0.3 na ano na sukat or yung sa margin niya. Example, ito yung 4x6, di ba? Pero ang napiprintan ng printer is ganyan lang. Ganyan, itong kung napapansin mo yung kulay sa loob, yung kulay gray, yan lang yung part na mamiprintan, no? Yan. Yan. So, 0.3 yan. Tatay mo lang, mga 0.3 lang. 0.3 inches. Tapos, syempre, pagka ganyan, lagay ka lang ng rectangle dyan na patayo. Tapos, tanggalin mo po yung background. Ito, pinitin mo lang to. Punta ka dito sa kulay. Tapos, ito ako pipindutin mo, yung may pa-diagonal. So, nawala yung kulay. Tapos, lagyan natin ng border na black lang. Tapos, ito 1. Yan. Yan ang una kong ginagawa kapag gumagawa ako ng layout. No? Mga ganyan lang. Wait lang. Tapos, para mga punto lang yun eh. Dapat at least 0.3. Yan. Yan, 0.3. Wala kasi akong layout ng yung mga gawa ng sa Canva. Ito. So, example yan, naglagay lang ako ng margin. Ibig sabihin, later on, pag natapos ko na yung layout, buburahin ko na tong part na to. So, pwede ko na munang ilock to. Para ilock siya, right-click mo lang yan, click mo yung object, tapos right-click, tapos lock mo lang po. Pindutin mo yung lock para hindi mo siya magagalaw or mamumove. Tapos, ang next na gagawin ko, bago pala muna yan, lagay lang din ako ng line. Line. Yan. Kukuha ka lang ng line, tapos wait na pagka pino po siya, yan. Mag-aano naman siya, mag-i-snap siya dun sa pagka ginagalaw mo siya, mag-i-snap yung line. So, ibig sabihin nasa center ka na. Yan. Tapos nilahin mo lang pababa hanggang masakto dun sa may guhit. So, yan, part na yan, hindi mo nabuburahin yan, no? For example, sa 2x6, gawa lang tayo ng lagay lang tayo ng 3 rectangle. Ayun, wait lang. Ayun. Normally naman, 3 lang yung sa sa layout. Yan. 3, 4, ganun. Ayan. So, pag gumawa ka, ito yung rectangle, tapos yung gitna, kulay green, tapos dito, yung border niyan, number 4, pwede na yan po. Ayan na. Copy mo lang, control, tapos B. Control, paste lang, no? Yan. So, example, yan, 4. 4 yung nailagay natin. So, ibig sabihin, itong part na to, yan lang yung margin niya sa loob. No? Kasi dito yung maraming naguguluhan yung yung ibang gumagawa ng layout. Hindi daw sumasakto. So,
Kasi yung paggawa ng layout is trial and error din kapag lalo na pagka mga ganito na 2x6, di ba? Pero ito, maintain mo tong margin na to na nasa labas. Ayan. Yan. Ibig sabihin ko, yung kulay pink na yan lang yung kulay pink ang mapiprintan ng printer. Parang nagzo-zoom in kasi sa printer kapag nasa printer nakasalang. Pero yung kulay pink na yan ang magiging 4x6 mo. Yan ang pinaka-papel mo, 4x6. Pero pag na-print yan, yung kulay pink lang talaga ang makikita mo. Mawawala tong kulay puti na to. Sa design ka lang mag-a-adjust po. No? Yan. Tapos kung kunwari 3 photo lang kailangan mo, burahin mo na lang. Tapos yan, ganyan. Tapos lagay ka na lang ng design dito sa baba. Sample. Yan. Kaya lang. Ganyan lang kadali gumawa sa Canva ng design. No? Yan. JP yan. JP Photobooth. Photobooth. Yan. Yan. Diba? Gagawa kang design. Ganyan lang. Copy paste lang. Yan. Ayan na po. Tapos, after mo po dyan, para syempre ma-export natin, pinutin mo lang tong share, tapos download mo lang po. Tapos dapat siya naka-PNG siya, no? PNG, tapos download mo po. So, yun na yung nagawa natin na layout na 2x6 na gusto mo po. Tapos, syempre, hindi pa yung butas. Kaya kulay green yung gitna niyan. Kasi para mas mabilis natin mabura sa Photoshop. Huwag kang gagawa ng layout na kulay black yung background mo, ay yung border mo, tapos black din tong nasa loob. No? Kasi mahirap, pag binura mo yun, burado lahat yan, pati yung border mo. So, after ma-download, ayan, na-download na natin yung ginawa natin, yung sample. Punta ka lang sa Photoshop. Same lang sa ginagawa natin sa ibang tutorial ko kung paano gumawa. Wait lang natin yung Photoshop. So, pag na-open yung Photoshop, open ka ng folder, punta ka sa download, kung saan mo siya na-download. So, ito na yung ginawa natin file, no? Ayan. Ayan, di ba? Kita pa rin yung puti. Kasi mawawala yan pag pinrint mo yan. Ang mapiprint lang dyan, ito, yung kulay pink, 4x6 na yan. So, gagawin mo lang, click mo lang to, drag and drop mo lang sa Photoshop. Ayan. So, parang, ang problema lang natin dito sa Photoshop ay yung sa layout natin is yung hindi siya butas. So, para mabutas siya, punta ka ulit dito sa may tools mo, sa kaliwa, tapos diinan mo to, itong eraser na to, diinan mo lang. Lalabas tong tatlo na to. Ang gagamitin mo dyan ay itong Magic Eraser. Itong nasa baba. So, click mo yung Magic Eraser na yan. Tapos, punta ka sa kulay na gusto mong burahin lang. Example, yung kulay pink. Kamali ka. Yan. Ay, nabura mo yung kulay pink. Nagkamali ka. Control Z mo lang. Undo mo lang. So, dahil ang buburahin natin o bubutasin natin layout natin, ang buburahin natin yung kulay green. So, click mo lang yan sa gitna or kahit saan dyan sa side. Basta yung kulay green ang i-click mo. Yan. Ganyan lang po kadali gumawa ng layout na 2x6. Yan. Click mo lang po. Click na lang. Tapos, butas na po yan. So, para ma-save nyo yan, punta ka lang sa file. Under ng file, hanapin mo yung export. Pag in-export mo siya, hanapin mo lang tong quick export as PNG. Tapos po, pangalan natin, JP _ final. Yan na. Tapos, pagtas mo pong gumawa ng layout, syempre, close mo na po ito. Ito, no mo na to kasi hindi mo naman na siya isi-save as Photoshop file. No? Close mo na yan. So, ito na yung ginawa natin na nasa baba. Butas na po yan, no?
So, syempre, yung pinaka last part, pupunta ka sa DSLR booth. Ano ba yung aking DSLR? Po, ito yung aking DSLR booth. Open ko lang. So, kapag ka nag-open ka ng DSLR booth, sa akin kasi, ganito yung crack version, no? May lumalabas na laging ganito. Na nagtatanong ng kung gusto mo i-update yung software mo. So, dahil crack version lang sa akin, it's either skip this update or remind me later lang. No? Tapos, punta tayo dito sa Sir JP sample na ano natin, na sample, tapos launch lang natin. Tapos, punta tayo syempre, sa print layout tayo pupunta. Tapos, pagka nandito na sa print layout, ang gagawin mo, pupunta ka sa new templates. Papangalanan mo ngayon na, so, sample na lang. Sample 2x6. Or strip. Ito yung strip. 4x6 yung nilagay ko. Pag ganyan, para mapatayo mo siya. Simple lang. Punta ka lang dito sa may left side. Punta ka lang. Scroll down mo lang to. Tapos, nakikita mo tong orientation. I-vertical mo lang. No? Ayan, nakatayo na siya. Tapos, hanapin mo yung design na ginawa mo. So, nandito. So, hindi ka dyan kukuha. Hindi mo siya kukunin na drag and drop. Kasi magkaka-error yan. Ayan, papansinin mo. Nilalabas na error yan pag ganyan. Ayan. Yan po yung lalabas kapag din-drag and drop mo lang. So, dapat para mailagay mo yung image na ginawa mo, punta ka dito sa my image. Click mo yan. Tapos hanapin mo yung download. Kung saan mo siya din-download. So, double click mo lang to. Ayan. So, ayan na yung pinaka-layout mo. Pansin mo, nandyan pa rin yung kulay puti sa gilid. Okay lang po yan. Ang mapiprint lang sa printer mo ay itong kulay pink na yan. Yung nasa loob ng pink na yan. Tapos, syempre, lalagyan mo siya ng image. Punta ka dito sa photo booth. Photo from booth. Click mo lang yan. So, yung number 1, ayan lang. Itatapat mo lang siya dyan. Kung sumobra man yan, okay lang po yan. Kasi makakrap ng kusa yan. Ayan. So, number 1, ganyan. Siyempre, dahil ito yung nasa kaliwa, kailangan yung nasa kanan. Number 1 din siya. Kung ano yung itsura nung nandito sa kaliwang side, yun din yung itsura nung nasa kanan. So, ang gagawin mo lang dyan, click mo lang itong number 1, then control, copy, or control C, then control paste, control V. Ayan. Tatapat mo lang din siya, no? Doon sa may gitna nung frame. So, dahil, pansinin mo, nasa ibabaw sila, tapos ito yung layer mo nasa kanan. Diba ito yung baba, ito yung pinaka-design mo. Tapos ito yung nasa kaliwa. Pag kinlik mo yan, lalabas din yung markings niyan. Ibig sabihin na yun na-select mo. Ito yung nasa kanan naman. So dapat nasa likod sila, diba? Ang gagawin mo naman is click mo lang tong photo 1. Ito, nasa tapat yung cursor ko. Click mo lang yan, tapos hold mo lang. Tapos i-drag mo siya pababa dun sa may design mo sa na layout. Yan, kung papansin mo. Yan, mapupunta siya dyan. Tapos, syempre, yung isa nasa unahan pa, para mapunta siya sa likod ulit, click mo lang ulit yung isa pang photo. Tapos, i-drag mo lang po ulit pababa dito sa may layout mo. Ayan, edi nasa likod na po siya. Tapos, dahil syempre, kulang pa to, ganun din po ang proseso mo po, no? Punta ka, click mo yung photo from booth. So, ito na yung second photo mo. Tapos, isakto mo lang po ulit sa layout na ginawa mo po, no? Ayan. Tapos, katulad ng process natin, copy mo lang to, then paste mo lang po. Tapos, para mapunta siya sa likod, ganun uli, punta ka sa kanang part, click mo tong number 2, or ito nandito, click mo lang po, tapos hold mo lang po, pababa, tapos i-drag mo siya, tapos drop mo lang po. Ayan. Same process lang po ulit sa kanan,
click, hold, drag, and drop. Labas! Tapos po, yung pangatlong photo, ito po yung 3. I-resize mo lang, nasakto doon sa frame na ginawa mo. So, syempre, copy-paste mo lang po para maging dalawa. Ayan. Para mapunta kayo sa likod, punta sa kanan, sa layers. Click, hold, drag, and drop. Click mo lang uli yung isa pa para pumunta sa likod. Click, hold, drag, and drop mo lang po. So, yan na po yung nagawa mo pong layout. So, i-sample po natin siya. Testing natin, no? Launch natin yung event. Click natin tong print. Say cheese! Ay, wala akong camera. Wait lang. Launch lang natin yung event. Tapos, click natin to. Last one! Launch na po sa background. Get ready! Say cheese! Ooh, looking good. Share Ayan your na po yung photos. ginawa niyo po layout. Na photo strip or yung 2x6. Tapos, isingit ko na lang dito sa video na to yung tanong mo na yung sa mirror, 'di ba? Thank you. So, ano natin, sample ulit. Last one. So, mirror, 'di ba? Ganyan gusto mo. Kunwari, nasa kanan ko yung number 3. Pero nasa kaliwa siya nung preview. Get ready. Ganyan yung gusto mo mangyari, 'di ba? Kunwari, ito, kanang kamay ko. After ng photo, nasa kaliwa na siya. Ang gusto mo mangyari, yung gusto mo mangyari, nasa kanan yung kamay ko, pero pag nag-preview, nasa kanan pa rin. So, papakita ko sa sa'yo kung paano looking ginagawa. good. Share your photos. Thank Ang you. gagawin mo lang, nandito ka na 'di ba sa setting, sabi ko pupunta ka sa effect and stickers. Ito yung effects and sticker, click mo lang to. So mapapansin mo, ito yung effects and sticker, ito yung mga pwede mong gawin. Beauty filter, pwede ka mag-add ng filter. Tapos ito filter, ito yung mga black and white, yung mga chroma na photo effect. Tapos sticker, yung mga emoji, watermark. Pupunta ka ngayon dito sa post-processing. I-on mo lang to. Pag on mo ng post-processing mo, pupunta ka sa choose. Diba may pinadala ko sa iyo na file dun sa Google Drive mo? Yung sinare ko sa iyo na file. Nilagay ko dun yung gagamitin mong pang mirror. So punta ka dito sa choose. Hanapin mo kung saan mo dinownload yung file mo. Sa akin, dito lang nakalagay sa desktop. Ang pangalan nun sa akin ay Mirror New. Tapos, ayan, tapos na. Tapos na po yung problema mo. Tapos, nagawa ko, problem solved na po. So, testing natin kung anong kakalabasan. Launch lang natin yung event. Tapos, start ng session natin. So, nasa kanan yung kamay ko. Pansinin mo. Ayan. Medyo matagal siya, 'di ba? Kasi hindi pa nakabukas yung Photoshop ko. 'Di ba ang instruction ko sa iyo? Bago mo pag magagamit ka nitong post processing, dapat nakabukas na agad yung Photoshop mo. Pansinin mo dito sa side sa baba, bumukas siya ng kusa kasi kailangan ng ng DSLR boot na nakabukas itong Photoshop. Biglang kakanan yan, tignan mo Magpa-process siya ng kusa. So pupunta sa kanan. Complete the executing in 20 seconds. Last So, one. ulitin. Kasi naka-close So, testing natin ulit. Ayan, yung sinasabi ko sa'yo, di ba? Kusa siya nagpa-process na pupunta sa kanan. So, open siya pa uli. Ayan, nasa kanan na rin siya. Sa una lang siya mabagal kasi hindi siya nakabukas Share your photos. Kaya dapat lagi siya Thank nakabukas. you.
Napansinin mo, bumukas na yung Photoshop mo. Ayan yun, oh. So, isasample pa tayo ng isa pang picture, no? Get Ito, ready. nasa kaliwa ko naman, itong parcel ko. Nasa kanan siya, ayan, kumaliwa. Yan na yung mapiprint, nasa kaliwa. Diba? Okay. Kung Smile. nasan yung kamay mo, yun din, yun din kakalabasan ng picture mo. Yan po yung tanong mo, di ba? Nasagot na po. Last Na? one. Ayan. So kung nasaan yung pwesto mo, yun din yung Ooh, looking good. kakalabasan ng picture Share mo. your No? photos. Ayan, nasa kanan din po. Thank you po. Send ko na sa inyo po itong file na to para ma-practice nyo po.